Another month, another theme. Last sa month ay napag-usapan po natin yung transformational love. No, yun naman po talaga dapat ang pag-ibig eh. Love should be transforming. Transforming you, transforming me. Kung ikaw yung object ng love, no, ikaw yung recipient ng love, that love should transform you. No, especially when it is from God. Ganon din yan. Kung ikaw ay recipient ng pag-ibig ng asawa mo, yung love na yun should make you humble. No. That love should make you a supportive person sa iyong wife o sa iyong husband. Kung ikaw yung recipient ng love. No. At the same time, kung ikaw yung giver ng love, it should also be transforming or transformational sa iyo because it brings more joy. 'Di ba? It brings more fulfillment. Kaya nga kung ito yung level na kaya mong ibigay ng pag-ibig sa kapwa mo, no, because there's joy, natatransform ka, ile-level up mo 'yon. Kaya habang ikaw ay nagmamahal, no, yung level ng pag-ibig mo lumalawak. Amen. Totoo ba yun sa buhay mag-asawa? O kumikitid na yung pangunawa ng isa't isa? Dapat sa pagmamahalan, whether you are the giver or the recipient ng love, it should transform you. No, dapat nagtatransform ka. Amen. Lalo na when we receive the love that comes from God. At isa sa highlight ng message natin is what? We love because He first loved us. So yung love that flows from us is not our own love. It is the love that comes from God. Kasi kung love lang na meron tayo sa isa't isa, ikat natin yung love ng Diyos that's flowing, limitado yon. Limitado pangunawa, pagpapatawad, limitado respeto, limitado ang commitment, limitado ang ating buhay. Pero when we have the love that comes from God, no, yung love na na-receive natin because He first loved us, then we love, ayun, ang ganda noon. Hindi lamang siya overflowing, kundi ever-increasing. Kaya dapat yung mga mag-asawa, dapat yung love ninyo sa isa't isa is ever-increasing. No, hindi yung kakantahin mo yung kanta ng Apo Hiking na, anong sabi doon? Wala nang ibubuga, sabi niya. Hindi dapat. Kung mahal mo talaga, laging marami, no, na ever increasing. So ganun din sa church. Ganun din sa church setup. Yung love natin sa isa't isa should be overflowing and ever increasing. Amen? No, the more you exercise forgiveness, the more you exercise acceptance, the more you exercise humility in the name of love, lumalago yun. No, ever increasing, overflowing, freely. No, yun ang love ni God eh. And this month ang topic natin is all about the mission-minded church. So, malapit na dumating ang Panginoon and the indications and the fulfillment ng mga prophecies that's in the Bible ay unti-unti nang natutupad. So, ano pang ginagawa natin? Tayo ay humayo and let's proclaim the gospel. And with this, gusto kong basahin sa inyo yung pinaka-teksto natin this morning, and it is in Luke chapter 4. Okay. Gusto kong simulan sa verse 16. 16 to 21. Okay. Ang sabi po diyan, Jesus Christ, that's Jesus Christ. He went to Nazareth. Actually, kung iaano nyo pa yung basa, siya ay galing sa Galilee. Okay. Then, he went to Nazareth, where he had been brought up. Doon siya lumaki, sa Nazareth. Kaya nga may movie
na Jesus of Nazareth. Kasi yun yung kinalakhan niya. And speaking about Nazareth, sabi noong isang tinawag ng Panginoon, si Andrew ba yun? Ang sabi niya, Anciano yata apelido noon eh. Hindi, sabi niya, meron bang mabuting bagay na nangyari sa Nazareth? Kasi ibig sabihin yung Nazareth, talagang there's no good thing that comes from that. And remember, yun yung kinalakhan ni Jesus Christ. Naniniwala ako kahit pangit ang surroundings mo, kayang maglikha ng magandang bagay, magandang produkto doon. Amen? Even right now, pwedeng nakikita mo sa paligid mo, sa buhay mo, puro pangit na pangyayari, parang kawalan ng pag-asa. If you have Jesus Christ in your heart, I will tell you, kaya niyang mag-create something beautiful out of that situation. Amen? Problemado ka ba? Para bang napakapangit ng sitwasyon mo. Lalo na pag nanalamin ka. No? Sabi ko, parang walang nangyayaring maganda. Pero if you have Jesus Christ, God can create. He can create something beautiful out of your life. Kaya nga may kantang ganun di ba? He makes something beautiful out of my life. Yun naman talaga ang sitwasyon natin There's no beauty in us. No. When we say beauty in the sight of God, hindi yung bihis anyo mo. This is all about you and me na acceptable sa Panginoon. There's no pleasant things, there's no beauty, or there's no other qualities na meron ka para maging acceptable ka sa Panginoon. Ganon din ako, ang bawat tao. Pero because of Jesus Christ, out of that ugly situation, that condemnation and judgment that is meant for you and me, because Jesus Christ died for you and me. No, naging anak tayo ng Diyos, and from that situation, He makes something beautiful out of our life. Amen. Natandaan ninyo kung nung minsan sina Elisha, di ba, ang pait-pait ng tubig? Di ba? Hindi nila mainom Ano ang ginawa? Hinagisan ng si Elisha ba yun? Kay Elisha pala, no? Yung pala yung accent, no? Sa Exodus, di ba, hinagisan ng pirasong kahoy. Naku, baka ma-misquote ako. Chapter 14 yata yun. Kawawa naman yung Bible ko Okay, I think the Lord wants to say something to all of us this morning, kaya pinaalala niya sa akin ito. Chapter 16, chapter 15. So mapait yung tubig. In verse 25, sabi niya, then Moses cried out to the Lord. Okay, because wala silang mainom. At because of that, gusto na siyang batuhin ng mga Israelita. Ganyan naman ang tendency kapag may mga kapaitan na, we throw blame. No, we throw something sa mga tao na para bang siya ba yung responsable sa buhay natin. No, kaya si Moses, he cried out to God, to the Lord. And the Lord showed him what? A piece of wood. Tama? He threw it into the water, and the water became fit to drink. Okay? Yan ang hindi ko gusto sa bagong NIV. Fit to drink ang ginamit na. Pero tingnan natin sa King James. The water were made what? Sweet. Kaya alam nyo, kung pipili kayo ng Bible, wag yung gawa ng Biblika. No. Binabago nila Yung, anong tawag doon? Yung, mabigat naman ako, yung magnitude ng verse o yung lundo ng verse, nababago na.
No, diyan, it's supposed to be bitter, became sweet. Kaya doon sa bagong NIV newer international version. Dito sa New International Version, became sweet, katulad ng King James. So ang point ko ganito, when your surroundings, when your situations became bitter or seems very bitter, lahat na nagsasadya sa iyo, puro kapaitan, anong naalala nyo sa piece of wood? The cross of Jesus Christ. Amen. So it symbolizes Jesus Christ. Sa ganung sitwasyon, remember Jesus Christ. Because He is able to turn the bitter into sweet. Amen. Kaya nga kung kasama mo ang Panginoon, okay, may mga kapaitan sa buhay, dahil kasama ang Panginoon, He can turn the bitterness into sweetness. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang sweet? Oh, sweet. Sabi niya. Kamukha ni Sweet Lapus. Dapat sweet. Sweeter and sweeter. Amen? Going to what? Doon. Kaya nga nagle-level up yung sweetness na meron tayo. Kung ikaw ay patagal ng patagal sa church, tapos pamaktol ka ng pamaktol, padabog ka ng padabog, baka ibang Kristo ang tinanggap mo. Amen? Ang haba ko na, wala pa tayo sa scripture, no? Pero I believe this is the reason why the Lord is giving us these verses to us. Baka may kapatid tayo ngayon, no, surrounded by bitter things. Ihagis mo doon ang Panginoong Jesucristo. Ilagay mo doon sa sitwasyon mo sa Jesucristo. And He is able to turn even the bitter into sweet. Amen? Nazareth, may maganda bang bagay na nangyari doon? Yes! Kaya nga yun yung piniling nilakhan ni Jesucristo Yung lugar na walang magandang reputasyon. Yung mga lugar na ang tao pagdududahan. At marahil ikaw, nagdududa ka sa sarili mo, pero kung kasama mo ang Panginoon Jesucristo, kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Amen. At ano ang sabi sa mga talata? Pumunta siya ng Nazareth, and on the Sabbath day, He went into synagogue. Punta na tayo doon sa verse. Okay. He went into the synagogue. Bigyan natin pansin yung synagogue later. As was his custom, and he stood up to read. Okay, pumunta siya doon to read a portion ng scroll. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. Ano nakasulat doon? The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Okay, synagogue. Let's talk about synagogue. Ang sinagoga ito ay lugar. Nangyari yan nagsimula nung after ng Babylonian captivity, nung bumalik na sila, and the temple was completely ruined at hindi talaga nabuo until that time ni Haggai kay Zerubbabel. Okay, doon na nabuo yan. Pero nagkaroon na sila ng practices na sa mga area, sa mga lugar, merong mga sinagoga, ang tawag nila, this is where the community. Katulad natin, we're community. No? At doon ay nagtitipon-tipon sila to hear the scriptures. Okay, they gathered there. Then bago sila makapakinig ng salita ng Diyos, they recite the Shema. Alam niyo yung Shema? Ito yung, Hear, O Israel, the Lord our God is
one God. May confession ng faith. No, they confess it. And after that, ito ay lugar na kung saan they prayed. And then the scripture is being read to them. Then somebody, pag nabasa po, for example, ako yung assigned, pag binasa ko po yon, then the people, katulad ng ginagawa natin, you will start to listen. Ano ba yung interpretation? Ano ba yung revelation from that portion ng scripture? Katulad po natin, we read portion of scripture, then I preach to you, okay, yung rema o yung revelation ng Panginoon sa buhay natin, that fits our situation. Ito yung kapangyarihan at kagandahan ng salita ng Diyos. Hindi pare-pareho ang ating sitwasyon, kahit iisa yung talata na ating binasa, yung personal application, yung personal na illumination at paglalapat nito ay saktong-sakto sa kalalagayan natin. Amen. Yun yung hiwaga ng salita ng Diyos. Iisang portion ng Scripture, different situations and condition, and that same Scriptures fits sa ating kalalagayan. So yun po yung ginagawa nila. Then here comes Jesus Christ. Pumunta siya sa sinagoga, and maybe he was assigned to read a portion of Scripture. At nagkataon, ibinigay sa kanya yung binasa po natin na the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Okay? To preach good news, blah, blah, blah. Yun po yung sinabi niya. Okay. Ito pong binasa niya ay isinulat at inihula na ni Isaiah. At ang tinutukoy ni Isaiah dito ay yung Messiah, si Jesus Christ, o yung salvation that will come sa bayan ng Israel. Kaya nga, every time they read the Scripture, every time they have this opportunity to listen to the Scriptures, ang laging tinutumbok ng kanilang puso at isipan, yung Kristo, yung Messiah, sa Hebrew, Mashiach, okay, the Anointed One. And then Jesus Christ was there, reading this portion of Scripture, ang sabi niya, the Spirit of the Lord is on me. Saktong-sakto na si Jesus Christ nakatayo doon, at ito yung binasa niya, the Spirit of the Lord is on me. What is the Spirit of the Lord? This is anointing. Kaya nga Mashiach, Christos, okay, Christ. Sa atin, Kristo. Ano ibig sabihin nun? Anointed One. Bakit Anointed One? Ito kasi yung inahantay nila na magpapalaya sa kanila. Their concept about Messiah that is to come, remember this, yung Messiah na dadating, ito yung magpapalaya sa kanila sa paniniil ng ibang gobyerno na sumasakop sa kanila. And at this point of time, the time of Jesus Christ, it was the Roman Empire na sumasaklaw sa kanila. Kaya nga kahit yung kanilang taxes, kaya yung kanilang mga ginagawa ay laging naka-align saan? Doon sa gusto ng Roma. And remember, ang mga Israelita, they have this self-assurance at the same time, reputation, at sure sila doon na sila'y pinili ng Diyos at darating yung time na sila'y palalayain at i-restore ng Diyos once again yung kingdom of God. Katulad nung kingdom na naranasan at narinig nila sa mga kwento sa panahon pa ni David, kung paano naging most powerful empire, kingdom, ang bayan ng Israel. So they are looking forward to it. Na darating yung Messiah, na darating yung Anointed One, who will going to what? Restore them as a nation, as a kingdom. Doon sila nagkamali. They thought salvation is political. Salvation is not political. And later on, bibigyan natin ng emphasis iyan. Jesus Christ read the portion of this scripture at ang sabi niya, the Spirit of the Lord is on me. By the way, ano ba ibig sabihin ng Jesus? In Matthew 1:21, ang magliligtas sa kasalanan. Punta natin nga po yun. Matthew 1:21.
Okay? Bibigyan ng pangalan, ang sanggol na ito, at ang pangalan na ibibigay sa kanya ay to give him the name Jesus, and this is the meaning. Because he will save his people from their sins. Yung Jesus, ang katumbas na ibig sabihin niyan, tagapagligtas. Savior. Amen. Yung Jesus, kung ibabalik mo sa Old Testament, yan yung Hosea at Josue. The name Joshua and what? Hosea. Iisa ibig sabihin yan. Yung Jesus sa Greek, sa Hebrew, Joshua, Yeshua, Yehoshua. Okay? Na ang meaning ng Yehoshua, si God, Yahweh, will save, o Yahweh saves. Yun ang ibig sabihin ng Joshua. Kaya nga, yun yung corresponding name sa New Testament, Jesus. Jesus sa Greek. Jesus sa Tagalog. Amen. At anong ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas. Bakit siya naging tagapagligtas? Because He is the anointed one. He is the Mashiach. He is the Messiah. Anong ibig sabihin ng Messiah? Anointed one. Sa Israel history, 3 lang ang ina-anoint. 3 lang ang may anointing ng Holy Spirit. Ano yan? Yung mga hari. Binubuhusan ng langis like David. Hindi banto-banto, kundi binubuhos talaga yung langis. Sino pa? Mga propeta. Sino pa? Mga saserdote. Ano ang trabaho ng saserdote? Tumayo sa harapan ng Diyos to represent God's people. So, siya yung mediator. Si Jesus Christ, siya yung ating mediator. Amen. Kaya nga pansinin mo, even in your prayer, paano mo tinatapos? In whose name? In Jesus' name. Amen. So, siya yung ating mediator. Ano ang trabaho ng prophets? Sila yung tagapagdala ng mensahe na nanggagaling sa Diyos. Amen? Kaya nga lagi sinasabi ng mga prophet noon, thus said the Lord. Ito ang sinasabi ng Diyos. Pero nung dumating si Jesus Christ, nung nangangaral siya, anong sinabi niya? Sabi ba niya, ito ang sinasabi ng Ama? O anong sinasabi niya? Katotohanang, sinasabi ko sa inyo. Bakit? He is the Word. He is the message. Amen. Kaya nga, hindi lang siya basta propeta, kundi siya mismo yung mensahe ng Diyos ng pagliligtas sa kanyang bayan. Amen. And He is also the King. Siya yung hari. Kaya nga, yung Mashiach, yung Messiah, yung Kristo, that is Jesus Christ. Jesus, Yehoshua, Yeshua sa Hebrew. Jesus, Christos. Siya yung ating tagapagligtas. Bakit siya tagapagligtas? Kasi siya yung anointed one. Kaya nga, when he read this, sabi niya, the sovereign Lord has, anointed me. The Spirit of the Lord is on me. Ang sabi niya, because He has anointed me. Ano yung gagawin ng Messiah? Anong gagawin ng Kristo? Anong gagawin ni Jesus Christ? Since the Spirit of the Lord is on Him and the anointing was on Him. He is the anointed one. Ano yung gagawin niya? To preach. Ano yung preach niya? Good news. Amen. To preach good news. Kanino ipipreach? To the poor. Paano na yung mga mayayaman? Paano na tayo? Kanina ipipreach yung gospel? To the poor. Sino yung poor? Hindi po ito yung mga maralita. Hindi po ito economic status o social standing.
This is all about your heart and my heart na pinili nating maging mahirap. Ibig sabihin, magpakumbaba. Na pinili nating strip off lahat ng meron tayo. Kasi hindi mo maririnig ang ganda, hindi mo maririnig ang pagpapala, ang pagliligtas na nagmumula sa gospel kung hindi ka magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. For you and me to receive the purity and the essence of gospel, we need to choose to be poor. Yung poor po dyan is chosen poverty. Pinili mo maging mahirap. Ibig sabihin, pinili mo na alisin lahat ng nalalaman mo, pinili mo na alisin mo lahat ng karanasan mo, pinili mo na alisin lahat ng mga bagay na nabibilang sa sarili mo. This is completely denying of yourself and to hear, to receive the good news. Amen. Pero alam nyo, kahit practically, yung mga mayayaman, walang panahon sa salita ng Diyos. Tama po ba ako? Hello? Walang appeal sa kanila ang kaligtasan. Pero in its truest at pagkakaroon ng integridad mismo sa sinasabi ng Diyos patungkol sa gospel, it is all about our attitude when there is the preaching of the word, that we choose to be humble to receive the message from God. Hallelujah. The good news. Ano ba yung good news? Romans 1:16, anong sabi ni Paul pagdating sa good news? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings what? Salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. Because the gospel was first preached to the Jews. Because they rejected the gospel, they rejected Jesus Christ, they put Him on the cross. The gospel was now opened also to the Gentiles. Hallelujah for that. O wag niyong gusto yung maging Hudyo ulit. May mga ganyang relihiyon ngayon eh. Ibinabalik tayo doon sa mga dati eh. Binabalik tayo sa law. Yung iba nga, sa ganitong pagtitipon, makita mo, bihis Hudyo. Meron pa nga tambuli na, kung tutusin, wala nang ganong kulay sa Panginoon. Basta tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, you're saved and you're acceptable sa Panginoon. Amen. Hindi na tayo babalik pa doon sa dati. Pinalaya na nga tayo eh. Kaya nga tingnan yung sabi sa Galatians chapter 1, verses 6 to 11. Sabi ni Paul, I am astonished. Parang nagulantang ako, sabi niya, that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sabi ni Paul, nagulantang ako sa inyo. Ano ba nangyayari sa inyo? Meron pa nga siya sinabi sa isang chapter dyan na, mga hangal ba kayo? May sinabi niya, para kayong mga nakulam? Yan sinabi ni Paul. Kasi ang konteksto ng Galatia, may pumapasok na maling aral and bringing another gospel. Kaya sabi dito ni Paul, nagulantang ako sa inyo. I was astonished. Ang bilis niyong iwanan, sino? The one who called you to live in the grace of Christ and turning to a different gospel. Next verse, anong sabi? Which is really no gospel at all. Tinanggap nyo na yung pure gospel, tapos nagulantang ako, bakit ang bilis nyong iniwanan yung Kristo na tumawag sa inyo, tapos yung gospel na tinatanggap nyo is different gospel and no gospel at all. Ang sabi niya, evidently, some people are throwing you into confusion and trying to pervert the gospel of Christ. Ang gospel, hindi kanyang dadalhin sa kalituhan. Ang gospel, dadalhin kanya sa katiyakan. Amen. Hello? Lagi kang dadalhin sa assurance.
Ito sabi ni Paul, but even if kami na, sabi ni Paul, or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach, ang sabi niya, to you, let them be under God's curse. Napansin niyo gaano kahigpit si Paul pagdating sa Ebanghelyo. Kung kami bumalik dyan at ibang gospel ang dinadala namin, o kung may anghel pa, anghel na ang sabi ni Paul, galing sa langit, at ang ipinapangaral niya, Ebanghelyo, anong sabi niya? Sumpain siya ng Diyos. Be careful. May sumpa sa nagbabaluktot ng gospel, kahabagan kayo ng Diyos. Pero wala ngang kahabagan kayo ng Diyos. Sabi ni Paul, isumpa kayo ng Diyos. Mapailalim kayo sa sumpa ng Diyos. Be careful. Be careful. Dumating ang Panginoon Jesucristo to preach the gospel to the poor. Who are these people? Chosen. Poverty. They choose to be poor before the Lord. At gaano kahigpit si Paul pagdating sa gospel? Kung may mangaral sa inyo ibang ebanghelyo, sabi niya, supain siya ng Diyos. Kahit kami o anghel pa. Dahil dinadala kayo niyan sa kalituhan. Kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Tingnan niyo yung sinabi niya sa Acts chapter 20, verse 24. Gaano siya ka-committed sa gospel. Acts 20, verse 24. However, ang sabi niya, I consider my life worth nothing to me. My only aim, single aim, isa lang, pure aim niya, is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. What is this task? The task of testifying what? The good news of God's grace. The gospel of God's grace. Wala nang importante kay Paul. Wala nang mas mahalaga kay Paul, kundi yung gospel. Dahil ito yung pinangapangaral ni Kristo. This is where and what Jesus Christ died for us to receive the gospel. The Lord has anointed me to preach good news to the poor. Let's go back to the text. Ano pang sabi niya? He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Jesus Christ, Yeshua, Mashiach, Jesus Christos, Jesus, at Kristo, Jesu Kristo, hindi lang siya napalito para ipangaral ang mabuting balita kung hindi para palayain sino? Yung mga nakabilanggo. Punta tayong bilibid, ganun ba? Ito lang ba yung tinutukoy dito? O it is all about you and me na sa ating buhay, hanggang ngayon, nakabilanggo tayo. Nakabilanggo sa kasalanan, sa mga habitual sins. Saan tayo nakabilanggo? Nakabilanggo tayo saan? Sa ating mga bisyo. Nakabilanggo tayo sa nakaraan. The power of God's good news, okay, kaya kanyang palayain sa nakaraan mo. Kaya kanyang palayain sa kasalanan mo. Kaya kanyang palayain sa mga bagay na umaalipin sa iyo. Ano ba ang pakiramdam ng nabilanggo? Confined ka lang doon. There's no new things happening. Paulit-ulit, paulit-ulit. Di ba pag nakabilanggo ka, selda lamang, iba sa nakalaya ka, nakakapunta ka ng SM, nakakapunta ka sa Cebu, nakakapunta kung saan-saan, malaya, nakakapaglakad ka sa kalsada, nakakasakay ka sa tricycle, nakakabiyahe ka. Pero pag nakakulong ka, doon ka na lamang buong buhay mo. Kabilanggo. Ito yung routinary life na meron ka. Kasalanan, 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 bisyo, bisyo, bisyo. Paninisi sarili, regrets, regrets, regrets sa buhay. But you know what? The good news has the power
to deliver you, has the power to release you from that. Amen. Hello? Kaya kanyang palayain yan. Alam niyo ba may mga tao na paggising sa umaga hanggang pagtulog niya, alipin siya ng kanyang kaisipan, alipin siya ng kanyang nakaraan, alipin siya ng kanyang kasalanan, hindi makaalagwa, hindi makaalpas, hindi alam ang gagawin. Kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia, kaya kang palayain ng Panginoon sa sitwasyon na iyan. Ano pang sabi? Recovery of sight for the blind. Hallelujah. Blinded. Blinded by religion, blinded by their own accomplishments, blinded by their own situations. Ano sabi ng Panginoon? Mga blind guides will lead blind people. Pagka nangyari yun, pare-pareho silang mapapahamak. The gospel of Jesus Christ will remove lahat ang takip mo sa mata. All this religious blindness, tatanggalin ng Panginoon yan at dadaling ka sa napakaganda kaugnayan sa Kanya. Amen. Ano pa ang sabi ng Panginoon? To set free. Okay? Set the oppressed free. Mga mapaniil na sitwasyon, mapaniil na problema. And what else? To proclaim the year of the Lord. Ano yung year of the Lord? Gustong-gusto ko to sa customary ng mga Hudyo Yung year of the Lord, yan po yung Jubilee. Bida ang saya. Ang sarap. Yun ba yun? Jubilee, sineselebrate nila yan every 50 years. Pagdadating ng 50 years, ano ba ang petsa ngayon? Ano bang year ngayon? 2026. Kung 2020-50, that's the year of Jubilee. Every 50 years. Ano ang nangyayari every 50 years? Lahat ng alipin may pagkakataon ng lumaya. Doon sa area na yon, subjective yon sa alipin. Ibig sabihin, meron na akong choice na ako ay lalaya o ako'y mananatili sa mabait kong Panginoon. Okay? Ang maganda doon, may kalayaan. Ikalawa, kung ikaw ay nakapagbenta ng mga ari-arian mo o naisanla mo, ibabalik sa iyo yun. Amen? Nakapagbenta na po ba kayo ng ari-arian? Kung sa mga hasyenda natin, pag nakapagbenta ka ng sarili mong ari-arian, every 50 years, ibabalik yun sa iyo. Kung yan ay naisanla o naibenta, ibabalik yan sa iyo. Kaya nga year of the Lord. Ano pa? Kung ikaw ay nagkautang na malaki, okay, yung utang mo, burado na yon. Wala ka ng utang. Amen. Hallelujah. Sana may ganyan sa Pilipinas, no? Uutang ako pagka 2049 na. No? Pero alam niyo, the year of the Lord's favor, ang sabi, daratal na, darating na. To proclaim the year of the Lord's favor. Ano yung pinoproklama niya? Kalayaan sa lahat ng bagay. So this is salvation. Amen. This is salvation. Ano ang salvation in its truest sense? Okay, may pinorward ako. Paki-flash. Salvation is sodso. Soter. Galing yan sa soteria. Soter, soteria, sodso, salvation. Ano yan? Pansinin niyo, there's 5 things na nakapaloob sa salvation na pinoproklama ni Jesus Christ. Number 1, from the sin and condemnation to the forgiveness and reconciliation with God. Amen. Yung gospel, ito ay tungkol sa kaligtasan mula sa kasalanan tungo saan? Sa kapatawaran at panunumbalik ng kaugnayan natin sa Diyos. Amen. This is what we preach. Kaya nga, yung mission-minded church should know
this salvation that we have. Amen. Yung soteria, yung zodso, yung salvation that Jesus Christ is proclaiming, kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel because this is the power of God for the salvation of everyone who believes. Yung salvation ay naandon sa gospel. Yung gospel na good news na kinatawan ng Panginoong Kristo. Okay, at ito yung pinoproklama niya. This is salvation from, ito yung gusto kong makita ninyo ha, from at saka to. From what? Condemnation and sin. To where? Forgiveness and reconciliation with God. Kaya nga, if you have Jesus Christ, you are already reconciled to Jesus Christ. And all your sins are already forgiven. Amen. Pinatawad na ang kasalanan mo. Hallelujah. Number 2, ano nakapaloob pa? From prison to total freedom. Ang kaligtasan, hindi ka lang nire-remind kung saan ka nagmula. Ang kaligtasan, sinasabi niya kung saan ka na dinala ng Panginoon. From sin, condemnation, to forgiveness and reconciliation. Dito, from prison to where? Freedom. Kaya tayong lahat malaya na. Kaya nga sabi ni Paul, nagulantang naman ako sa inyo, mga kapatid. Ano ba naman kayo? Sabi nga doon sa sumunod na tala ng mga kapitulo, para kayo mga nakulam. Are you foolish? Ang sabi ni Paul. Ang dali niyong iwanan yung gospel. Look, ano yung iniwan nilang gospel? Ano yung kinalimutan nilang gospel? This is the gospel. This is the salvation. From their sin and condemnation, going to and bringing them to where? Forgiveness and reconciliation. Doon sa prison, patungo sa total freedom. Hallelujah! Ano yung ikatlo? From sickness and weaknesses, tungo saan? Health and wholeness. Kaya nga, there's healing in Jesus' name. There's healing in Jesus' name. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo doon? There's power in the name of Jesus. Alam nyo, last week, hindi ito nakaraan, kundi the other week pa. Isang umaga, Wednesday yata yun, nag-message si Ma'am Gigi sa akin, Pastor, yung isang parent natin sa school, naghahanap na magpe-pray sa burol, sa patay. Umaga, mga around 8 na yan na Ma'am Gigi. 7:30 or 8. So ako naman, sige, ministry eh. So bihis ako, ang buo sa isip ko, piniprepare ko yung sarili ko, I'm asking God, Lord, paano ba ako makapag-minister? Pagdating ko doon, yung mga upuan ng burulan, kalat. Tapo ng lugaw dito, basura dito. Tapos nadatnang ko, isang lalaki na hawak-hawak ng 6 na tao. Sabi ko, poses yan? Opo, Father. Father ang tawag sa akin eh. Muntik na sumalosep, sabi ko. Hindi po ako Father, Pastor po ako. Maya-maya, Father, hindi nga po ako Father, Pastor po ako. Sabi ko, poses yan. Opo, 4:00 pa po siya ng umaga, ganyan, nagwawala. Sabi ko, bitawan nyo. Hindi po namin mabitawan, nagwawala. Hindi, bitawan nyo. Ewan ko saan nakakuha ng lakas ng loob noon. Pero I know, the Lord is in me. Pero that time, sabi ko, Lord, help me. Ikaw ang salvation eh. Nilapitan ko, yung mata nang lilisik. No. If looks could kill, nanlilisik. Sabi ko, umalis ka dyan. Madali sila, I rebuke the spirit. Pumikit, akala ko okay na. Tas yung mata, hindi nanlilisik, pero lutang.
Sabi ko, huwag mo akong lokohin, andyan ka pa. So, nireview ko ulit. Then, the evil spirit was gone already. Then siguro, alas 4 ka pa ba naman nagwawala? No, nanlambot, nakatulog. Then ginather ko yung mga naandun. Ali kayo, sabi ko. Then I preached the gospel. Yung moment na yon, there is salvation there. Ang salvation, hindi lamang yung ikaw, tiyak ka doon sa destination mo sa kalangitan. Even here on earth, araw-araw pwede mong maranasan ang pagliligtas ng Panginoon. Amen ba? Ano yung sinabi dyan? From sickness and weaknesses to health and wellness. When you're sick, hindi mo na kailangan tumawag ng mga kung sino-sino o kahit mga pastor o leader ng iglesia. If you have Jesus Christ in your heart, you can rebuke that sickness. Good news ba to? Yes, this is good news. This is good news. Ano pa ang sinabi? From dangerous situation to safe conditions, as well as being protected. Kaya nga when we pray, kapag ka mayroong danger, kapag ka may bagyo, katulad niyan, dinidigma ng Iran, ang mga nakapaligid sa kanila na alyado ng US, may mga mahal tayo sa buhay, we pray and we proclaim salvation. This is good news that we have in Christ. Well, let's face it, there are sickness talaga na meant ng Panginoon na dumapo sa tao na talagang wala ng kagalingan. Pero tandaan natin, ang gusto kong makita natin dito, ang ating pag-asa hindi lamang doon sa buhay na walang hanggan. Kahit dito, pwede nating maranasan. At kung may pagkakataon, hindi tayo pinagaling sa ating karamdaman, hallelujah pa din. Bakit? Kasi nasa langit na tayo, buhay na walang hanggan, kasama ang maluwalhating presensya ng Panginoon. Pero ang point ko, hindi ikaw yung Kristiyano na lumalakad sa mundo na masyado kang anong tawag dito, madaingin, na parang ikaw ay so weak to face the trials in this world. This is the gospel. You have the power in the name of Jesus sa mga danger situations. May mga pagkakataon, dahil sa aking kapusukan, minsan nakapagsasalita ako ng hindi maganda or nakapagpapayaw ako, may nagagawa ako ng mga bagay na hindi maganda. Pero nare-realize ko agad yun, Lord, parang mali po yung nasabi ko. Lord, parang mali po yung nabanggit ko. Save me. Protect me. And the Lord is there. Ito recently lamang, may kailangan akong ayusin sa City Hall. Total, nasa City Hall na ako nung Monday, nakabihis na ako, gwapong-gwapo, pastor na pastor, di ba? Kasi may ministry kami sa City Hall. Kaya lang, alam niyo, nag-alborotong yung tiyan mo. Sabi ko, eto na, ilang hakbang na lang, ito na yung office na gusto kong puntahan eh. Kaya lang, kailangan kong umuwi. SSS. Kailangan ko umuwi. Pagka nakauwi ka na, may halong katamaran na yan eh. Pero hindi, I force myself. Kaya lang, pag mamadali ko, hindi na ako nakapag-toothbrush, kumuha ako ng chewing gum. Para at least, mabango pa din yung hininga kung makapag-usap doon sa tao na kailangan ko kausapin. Ang maganda. Yung pasilyo, malapit na doon sa office, may basurahan dito, kailangan kong iluwa yung chewing gum. Tama? Luwa ko yung chewing gum. Kumapit sa kamay ko. Alam mo yung nagganon-ganon na parang sapot. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, nahiya nga ako eh. Nagkalat doon yung sa basurahan yung ano eh. So, habang naglalakad ako, siyempre, na-delay. Dumaan yung pinsan ko nagtatrabaho sa City Hall. O Pete, sabi sa akin, andito ka. Nga, may pupuntahan ako. Samahan kita. Ang point, napadali.
yung transaksyon. Inisip ko lang pa uwi, kung hindi nagsapot-sapot yung chewing gum sa... Hindi ako matutulungan ng pinsan ko na saktong kabababa lang ng elevator. Salvation is there. Na-save yung alin? Yung time. Na-save yung alin? Yung process na dapat daanan ko. That's why we need gospel, we need salvation every day. Kung magbabayad ka sa Meralco, pipila ka sa mahaba, ask God, Lord, please save me. Save my time. Amen. Kasi we are too spiritual, we are too religious, na ang alam natin, pagdating sa mga kaligtasan tungkol sa aral ng Biblia ay mga pangsimbahan lang. Gospel is for your practical salvation every day. Kung may kakausapin ang tao na, anong tawag dito, suplado o tao na, anong tawag dito, mapanghamak, pray. Alam niyo ba, yung tatay ko, na-born again yung tatay ko eh. Pero yung background po kasi niya, may mga anting, ganon. Pero nung na-born again yun, talagang sinuko na ng tatay ko. Kahit yung mga Latin na kinakabisa niya noon, nakalimutan na niya yun. When he surrendered it to the Lord, nakalimutan niya totally sa kanyang isipan. And because of that reputation, akala ng mga, lalo na nung biyenan niya, no, na siya lagi yung nilalapitan. May pagkakataon daw, kwento lang ng tatay ko, yung tiyuhin ko kasi, gwapo eh. Nagtana ng taga-Aplaya sa Santa Rosa. Ang reputasyon ng Aplaya daw noon, hindi na ngayon, ay naandyan yung mga manggagaway, andyan yung mga salbahe. Okay? Yan ang reputasyon nila noon. So, nagtana ng taga doon, inuwi doon daw sa amin. So, yung biyanan niya, lolo ko, nilapitan siya. Erneng, sabi niya, pwede mo kaming samahan, mamumulong tayo. Gano'n naman yan eh. Pupunta kayo sa bahay. Sabi ng tatay ko, bakit po ako? Una-una, ikaw yung nakakatanda dito eh. Sige. Hindi niya rin alam. So, nanalangin si tatay. Pinag-pray niya yung lakad nila. Pagdating nila ng Aplaya, nakaganyan yung tatay ng babae. Hihintay. Sabi ng lolo ko, una ka. Siguro kung tatagain, una tatay ko sa mga tataga. Pero paglapit ng tatay ko, naging mahinahon, naging maganda ang usapan. Nauwi sa kasalan, maayos ang lahat. Akala ng lolo ko, bisa ng anting-anting. Pero ang sabi ng tatay ko, bisa ng panalangin. Amen. Meron ka bang kakausaping mata pobre? Kailangan mo ng pabor? Yung teacher mo ba ay, anong tawag dito? Terror? Kapatid ni Bin Laden? Pray mo. Salvation is there. Amen. Ano pa? Ang sinabi, from poverty to the prosperity and wellness. Well, hindi lang ito limitado, hindi ito lamang tungkol sa buhay na masagana na meron tayo. Unang-una dito yung spiritual poverty. God can prosper you. Kasi alam nyo, ang kasunod ng spiritual prosperity, kasama yung blessing na kailangan mo sa buhay. Amen po ba? At may mga pagkakataon, the reason why practically kaya tayo in poverty kasi hindi maayos ang kaugnayan natin sa Panginoon. Hiniwala po kayo doon? What is practical o what is happening sa practical life natin, may malaking kaugnayan sa spiritual condition natin. So this is salvation. Mula sa ganitong sitwasyon, tungo sa ganitong buhay. Nakakalimutan natin yung buhay na pinagdalhan sa atin ng Panginoon ngayon. Lagi tayong nakafocus doon, ako'y dating masama, ako'y dating ganito. Hindi. Kaya nga when we pray, kung minsan napabanag mo, Lord, salamat po, pinili mo ko kahit pa. No, hindi na gano'n ang panalangin. Lord, salamat kay Yesu Kristo dahil ako ngayon.
Dahil ako ngayon. Di ba? Because of Jesus Christ. Amen. Okay, sa conclusion, balik tayo sa Luke chapter 4. Then, binasa na ni Jesus Christ, di ba? Yung scroll. Verse 20. Then he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. Umupo na si Jesus Christ. Parang ganito. May upuan doon sa harapan, then uupo ka doon, then the people will, expect something from you. Pansinin ninyo, umupo si Jesus Christ, then lahat ng mga mata, napako na. Kanino? Sa Kanya. Nakatingin, expecting. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa verse 21? He began by saying to them, what? Today, this scripture, ano yung binasa niya? Ano yung binasa niya? To proclaim, what? Good news to the poor, freedom sa mga captives, di ba? Setting free doon sa mga oppressed. Ano pa? Yung blind, di ba? Will give them sight. What else? The year of the Lord. Ito yung binasa niya. Then Jesus Christ seated there, ang sabi niya, today, yung mga bagay na yon, what? Is fulfilled in your society, in our political condition. Saan na fulfill? Where? In your hearing. Napaka-importante ng pakikinig. You know, sa Greek, that is us. Literally, tenga. Pero metaphorically, ito po ay faculty of perceiving with the mind. Yung narinig mo, nape-perceive mo na sa iyong isipan. Nagkakaroon ka na ng picture sa iyong isipan. Tama po ba? Perceiving with mind. Kung ano yung naririnig mo, nape-perceive mo na. Kung yan ay tungkol sa kagalingan, kung yan ay tungkol sa pagpasa sa exam, kung yan ay tungkol sa pag-abot ng iyong ambisyon at panalangin, kung yan ay tungkol sa kaligtasan ng iyong pamilya, kung yan ay tungkol sa iyo, nagko-commit sa gawain, sinabi ng Panginoon sa iyo, narinig mo, then yung faculty ng iyong mind, nakikita mo na. Amen. At hindi lamang yon. Anong sabi? Understanding. Okay? The faculty of understanding and knowing. Kanino na fulfill yung word ng Panginoon? To those who receive the word, gumana yung kanilang isip, na picture out na nila sa kanilang isipan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. And therefore, ang salvation ay hindi communal. Ang kaligtasan, personal. This is how you receive the Word of God. This is how you receive the Word of God. Maraming tao, gustong-gusto, yung makapakinig ng salita ng Diyos. Gustong-gusto nila na pumunta sa simbahan because there's preaching of the Word of God, lalo na kung ang preacher ay talagang public speaker. It's not about the speaker. Hello? It's not about the person who's speaking to you. This is all about the Lord Jesus Christ and His words penetrating in your heart that creates in your mind kung ano yung gusto niya sa buhay mo. Right now, right here. Kaya nga sabi niya, yung salvation ay mula sa Panginoon at ang kanyang mga sinabi has come to fulfillment in your hearing. So hearing is personal. Kung ako dito, hindi ko pwedeng ipakinig yung wala dito. Tama po ba? Kung tayo ay nasa sinagoga, ang nakatanggap ng kaligtasan, hindi lang yung nakarinig, kundi yung hearing, yung us. Ano yung ibig sabihin ng us?
tinanggap nila yung salita, na picture out na sa kaisipan. It has been fulfilled to them. Brothers and sisters, I want to see the fulfillment of God's word in your life. Kasi hindi mo maipipreach yung gospel, we can never be a mission-minded church kung hindi natin nararanasan yung katotohanan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya utang na loob, napakahalaga ng My Today's Manna. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Dahil diyan ka tatatag sa pananampalataya. Diyan mo makikita na unti-unti ginagawa ng Panginoon ang pangako niya sa buhay mo. Tinutupad ng Panginoon ang sinasabi niya sa iyo. Amen. That is the reason why Satan keeps on removing you and me. Distance. Ginagawa niyang magkaroon ng distance tayo. Saan? Sa salita ng Diyos. Kasi alam ni Satanas na kung malapit tayo sa salita ng Diyos, malapit lagi tayo saan? Sa katuparan at mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, today, the good news is fulfilled. Hindi sa inyong society. Today is fulfilled. Hindi sa inyong kinasasadlakan na community. In your hearing, individual, bawat isa. Bawat isa. Amen. Alam niyo, napakabuti ng Diyos sa atin. At napakahalaga, na makita natin na yung palang pagpunta ko sa church, yung pagdalo ko pala sa mga gawain, hindi lamang ako umaawit. Hindi lang ako nananalangin. Kundi ang isang mithiin ko pala, kaya ako pumupunta ng church, ay magkaroon ako ng ganong pandinig. Para yung salita ng Diyos magkaroon ng katuparan sa akin. Kaya nga, dapat paglalabas tayo ng gawain, nasasabi natin, I am the fulfillment of God's Word. And therefore, I have also the responsibility to proclaim the gospel. Amen po ba? Kaya nga, kung ikaw ngayon, kailangan mo ng kaligtasan. Kung ikaw ngayon, when we talk about salvation, hindi lang kaligtasan na ikaw ay hindi na mapupunta sa impyerno. Katulad ng binanggit ko kanina, pwedeng you are in danger. Maybe you are in need. Maybe there's something is bothering you right now. Maybe you feel oppressed. Maybe you are blinded right now. You need the gospel. At magkakaroon lang to ng talab sa iyo when you have that hearing. Hearing that what? Receiving. And have that picture na gusto ng Panginoon. That's faith. That is faith. Amen. Tayong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Let's come to the Lord right now. Hallelujah. Kumusta ang iyong kaugnayan sa Panginoon? Kumusta ang iyong pakikinig sa salita ng Diyos? You know what? When we truly listen and heard the gospel, the Word of God, yung pure message na gusto ng Panginoon sa iyo this morning, when you got it, when you get it, when you receive it, hallelujah. Naniniwala ako na nandoon na yung kapunuan.
Mga kapatid, ayoko pong umalis tayo na we are that same person who entered this chapel this morning. This is my prayer na paglabas natin, masasabi natin na, Lord, thank you because your word is fulfilled in my life. Oh, hallelujah. Is there anybody here needs salvation? Is there anybody here who needs the gospel? Yes, this gospel is yours. Listen to the word. Yun yung tamang pakikinig. Yung hearing dito is you respond by faith. Paanong faith? You picture out in your mind. Maybe you are in need right now, financially. When you hear this gospel, Lord, ikaw pala yung aking provider, then you start creating in your mind, by faith, yes, I will be provided. All my needs will be provided. Maybe you need healing. Maybe you are confused. Maybe you have doubts. Maybe you have concerns. Let the word of God be fulfilled in your hearing. Right here, right now, today, in this place. Oh, purihin ka, Panginoon. Lord, you know us very well. You know all our needs. We thank you for your Son, Jesus Christ. Siya po yung aming kaligtasan. At patuloy na inililigtas kami sa iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Lord, be the Savior of our life. Hindi lamang doon sa eternal life that we need. Kundi yung salvation sa bawat pangangailangan, finances man yan. Ito man, Panginoon, ay pangkalusugan, pangrelasyon o kaugnayan. Ito man ay tungkol sa aming kasalanan na patuloy namin ginagawa. Ito man, Panginoon, ay mga kabagabagan sa aming puso, mga kalituhan. Ito man ay mga atake ng dyablo sa amin. Lord, we need your salvation. For this is why you came, O Lord. You are the Messiah. You are the Anointed One. You are Jesus, our Savior. Yeah, Lord, release your healing. Release your provision. Release your direction. Release your protection. Release, O Lord, the faith that we need right now in the name of your Son, Jesus Christ. Father, we thank you. Thank you for your love. We thank you for your message. We thank you, Lord, for your goodness. Spare no one among us, O Lord. Later, as we depart from this place, Lord, meron kaming conviction that your word is fulfilled in us, in our hearing. And we will see the manifestation, Lord, of your power, of your salvation, of your gospel sa buhay namin. Thank you, Father God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We receive this, Lord, in Jesus' name. We receive this, O Lord.